At kaugnay sa paglubog ng MV Maharlika 2 at iba pang insidente ng paglubog ng barko at ferry, makakapanim natin si Commander Armand Balilo, tagapagsalita ng Philippine Coast Guard. Magandang umaga, Commander Balilo. Howie, magandang umaga po sa lahat ng taga-subaybay. Ano po ang pinaka-latest update dun sa paglubog ng Maharlika dyan sa bandang Southern Leyte? Well, Howie, we will continue to conduct the search and rescue operation weather permitting to account for the 3 missing passengers, no? At ang importante dito may account natin. Then after that, we could already start for the investigation of what happened dito sa Roro vessel. Okay, yung paglayag nitong MV Maharlika ay binigyang pahintulot ng Coast Guard. Ano po ang pinagbasihan? Dahil alam po natin may parating na bagyo. As per regulation po, wala pong public storm warning signal na nakataas dun sa area. And pagka hindi po siya directly affected ng barko ay pinapayagan po siyang maglayag. And during that particular time po, nung umalis ito ay maayos po yung kalagayan ng karagatan. Okay. Yung tanging pinagbabasihan po, yung storm signals. Kasi po, may mga gale warnings naman pong advisory ang Pag-asa. At kahapon po ay sinabi nila na meron ngang gale warning at ang sea conditions dyan sa eastern seaboard ng Mindanao ay magiging rough to very rough at aabot po ng 4.5 meters po ang mga alon. Ito po ho ay kinoconsider ng mga otoridad, lalo ng Coast Guard, kapag nagbibigay ng otoridad o pahintulot ng mga barkong lumayan. Usually po, pagka ganyang mga ganyang gale warning, ang affected po niyan yung mga maliliit na barko. Usually naman po, yung malalaking mga barko ay kayang lumayag. Huwag lang pong magkakaroon ng masisiraan ng halimbawa, ng makina o anumang pagkasira doon sa barko. Pinapalagay po namin na walang effect yung weather doon sa nangyari for the meantime, sapagkat ang report po sa amin ay dead on water siya nung tumawag siya ng saklolo. Ibig sabihin, nasiraan po siya ng maaring makina o ng steering casualty niya. At maaring factor na lang po, naging additional na lang yung sigurong gale warning na sinasabi po natin. So, yung nasira po, so ano yun, nasira yun hindi dahil sa hampas ng alon. Nasira doon yung steering mechanism. Yun po ang pinapalagay namin sapagkat yun po yung report na tanggap namin sa headquarters. Pero yung pong mga anggulo na yun ay mga narinig po namin at nabase sa report at meron din po nagsasabing may nakalas na mga tali sa barko at tumagilid yung barko. So these are matters na at this point ay premature pa para ituro nating dahilan. And matapos lang po yung search and rescue operations, may instruction na po si Commandant, si Vice Admiral Isorena to get to the bottom of it para malaman natin kung anong nangyari talaga. So, Commander, totoo bang aabot sa 2 dosenang pasahero nitong MV Maharlika 2 na hindi nakalista sa manifesto? Totoo po yun. 86 lang po yung nakalagay sa manifesto, including passengers and crew. At ang lumalabas po, 116. Base doon po doon sa corrected entry na binigay ng kapitan. Initially, ang sabi ng kapitan, yung mga drivers ng bus tsaka yung mga pahinante hindi sinama doon sa mga pasahero na nakalista doon sa manifest. And we will let them explain. Sapagkat sa regulasyon po ng Marina, dapat kahit lahat ng pasahero, may bayad man yan o libre, pahinante man o driver, dapat po nandun sa manifesto. At walang age minimum yan, pati mga babies binibilang dapat, no? Lahat po dapat nandun sa manifesto at pa-explain po natin yung shipping companies dito. So, kung kulang nga yung mga tao doon sa manifesto, paano po nalaman ng kapitan kung ano yung eksaktong bilang ng mga pasahero niya? Right after nung pinulong po sila ng aming mga personnel doon sa station at pina-account po lahat yung mga pasahero at base po doon sa pag-uusap na rin nila ng ibang mga kamag-anak at ng crew. Lumabas po na 116 yung talagang bilang na sakay nila sa barko. Okay. So, kaugnay naman ho dito sa lumubog ding MV Super Shuttle Ferry na nakaangkla sa Manila Bay, ano po bang tamang procedure para hindi ito lumubog? Kasi hindi naman to lumalayag nung tinamaan ng bagyo. Actually, isa to sa mga barko na nag-take shelter lang dito sa Manila Bay. Sa kasamang palad po ay tinumba po siya ng alon. At ang maganda rito, na-rescue naman po natin yung 15 crew.
Ngayon po, pinag-iikutan namin siya sapagkat medyo nakaangat yung kanyang may portion pa po na nakaangat at baking maging hazard sa navigation. At pangalawa po, titignan natin baka may lamang langis ito kaya binabantayan na po natin ngayon. So, yung normal procedure ho ba, pag may parating na bagyo, ay pwedeng manatili doon sa mga barko kahit naka-angkla siya, no? Ang mga pasahero, mga crew? Dapat po mag-anchor, dapat mag-take shelter po. Okay. Itong Manila Bay po ay sheltering area to, kaya lamang po minsan hindi ma-avoid na meron na-hit ng alon. At yun po ang tinitingnan namin ngayon kung bakit lumubog ito. Pero yun po initial lang at checkin pa rin natin kung bakit talaga siya lumubog din. Okay, maraming salamat po, Commander Arman Balilo ng Philippine Coast Guard. Howie, maraming salamat po.